Masayang bati, mga Ophirians. Palapit na ang natitirang feasts or kapiyastahan na ipinag-utos sa atin ng Ama. Kung natatandaan pa, binanggit namin noon ang House Bill number 6312 na inihain ni na Representative Alfredo Garbin, Aniceto Jan Bertis at Orestes Salon. Maganda ang panukala na isabatas ang holiday para sa apat na selebrasyong ipinag-uutos ng Leviticus 23. Ngunit hindi talaga yan mag-push dahil unang-una walang significant followers and supporters. Pangalawa, hindi nila ma-ascertain ang tamang mga petsa dahil hindi nila alam ang Mosaic calendar. Ganun pa man, kami ay nagpapasalamat sa kanilang mga layunin na maipatupad kung ano ang nararapat. Sa mga nakakakilala sa mga binanggit naming mambabatas, pakipaabot ang taos-pusong pasasalamat mula sa Ophirian Heritage Conservatory. Ito ang overview ng buong nilalaman ng Leviticus chapter 23. Number 1, weekly Sabbath. Number 2, Passover. Number 3, unleavened bread. Number 4, first fruits. Number 5, Feast of Trumpet. Number 6, Day of Atonement. At number 7, Feast of Tabernacles. Isa-isahin natin talakayin ang schedules ayon sa Mosaic calendar. Leviticus chapter 23 verse 1, And Yahweh Elohim spake unto Moses, saying, Nagsalita ang Elohim kay Moses at sinabi sa kanya ang mga kautusan. First, weekly Sabbath. Verse 3, 6 days shall work be done, but the seventh day is the Sabbath of rest, a holy convocation. Ye shall do no work therein. It is the Sabbath of Yahweh in all your dwellings. Ang totoong weekly Sabbath ay hindi Sabado na inaakala ng karamihan. Makikita natin yan habang inilalatag natin ang Mosaic calendar para maiplat ang mga remaining feasts. Ano ang first month ng Mosaic calendar? Sa Exodus chapter 12 verse 2, This month shall be unto you the beginning of months. It shall be the first month of the year to you. Exodus chapter 13 verse 4, This day came ye out in the month of Abib. Ang buwang ito ang panimula ng inyong mga buwan. Ito ang unang buwan ng taon. Sa araw na ito, lumabas kayo sa buwan ng Abib. Tinutukoy ang pag-alis ng Israelites sa Egypt. Tanong, paano binibilang ang mga buwan sa isang taon? Isaiah chapter 66 verse 23, From one new moon to another, and from one Sabbath to another, all mankind will come and bow down before me, says Yahweh. Maliwanag, new moon to new moon ang reckoning ng buwan or month. Ang paglabas ng new moon ang first day of the month. Yan ang Mosaic reckoning. Tanong, paano na-establish or nahanap ang buwang Abiv na nasusulat sa Biblia na lumabas ang Israelites mula sa Egypt? First consideration, makikita sa Leviticus ang mga circumstantial evidence na nalalapit ang tag-anihan noong sila ay lumabas ng Egypt. Leviticus chapter 23 verse 14, And ye shall eat neither bread nor parched corn nor green ears until the self-same day that ye have brought an offering unto your Elohim. It shall be a statute forever throughout your generations in all your dwellings. Maliwanag, bumuswak na ang green ears. Tapos na ang taglamig. It is springtime. Ang new moon na kasabay ng pagbuswak ng green ears ang simula ng month of Abib. Second consideration, ang winter or taglamig sa Egypt ay nagsisimula sa buwang October hanggang bahagi ng February. Noong lumabas ang mga Israelites sa Egypt, ang direksyon na kanilang pupuntahan ay Canaan, kung saan ang winter ay umaabot naman hanggang kalagitnaan ng March sa modern day calendar. It is very reasonable na hindi ilalabas ng Aba ang Israel sa kasagsagan ng taglamig. Coincidentally, ang pinaka-suitable na climate para umalis sila sa Egypt ay pagkatapos ng taglamig. Yan ang Abib, springtime. Yan ang tinutukoy sa Exodus chapter 12 verse 2 at Exodus chapter 13 verse 4. Basahin ko ulit. This month shall be unto you the beginning of months. It shall be the first month of the year to you. Exodus chapter 13 verse 4. This day came ye out in the month of Abib. Third consideration,
Even today, check it for yourself. Ang Aviv ay nasa springtime, first month ng Hebrew calendar sa modern-day Israel. To summarize, ang first month of the year ay, number 1, month of green ears at nalalapit na sa tag-anihan. In other words, katatapos lang ng winter at pumasok na ang spring. Number 2, ang unang new moon na tumutugma sa pagpasok ng spring or green ears ang simula ng Aviv. Ang new moon ng Aviv ay maaaring lumabas sa last half ng March or first half ng April. Dahil ang month of Aviv ang first month of the year, ibig sabihin, ito ang Happy New Year na dapat i-celebrate ng mga totoong Bible believers sa buong mundo at hindi ang January 1 ng mga pagano. Sa taong 2020, ang new moon ng Aviv ay March 24. Ibig sabihin, March 24 ang Aviv 1 ng Mosaic calendar. Yan ang starting point na gagamitin natin sa reckoning ng mga feasts na iniuutos sa Leviticus chapter 23. Very amazing po itong taong 2020 for so many reasons. Nagkaroon ng economic, political, at spiritual reset. Nagkaroon ng revival of consciousness lalo na sa mga offerings. So, ano itong mga ipinag-uutos sa atin? Nabanggit na natin ang una, yung weekly Sabbaths. Ito ang mga sumunod. Second, unleavened bread. Third, Passover. Interlocking po ang unleavened bread at Passover, kaya sabay nating tatalakayin. Unang tanong, gaano kahaba ang observance ng unleavened bread? Para maklaro, kailangan nating balikan ang pinagmula ng celebration sa Exodus chapter 12 verse 15. 7 days shall ye eat unleavened bread, even the first day ye shall put away leaven out of your houses. Klarado, ang observance ng unleavened bread ay 7 days equal to 168 hours. Kailan ang first day ng pag-obserba? Ituloy ang pagbasa sa verse 18, same chapter. In the first month, on the 14th day of the month at even, ye shall eat unleavened bread until the 21st day of the month at even. Sa Leviticus 23 verse 5, in the 14th day of the first month at even is Yahweh's Passover. Maliwanag, ang simula ng observance ay Aviv 14. Inalis nila ang libadura sa kanilang mga tahanan at sa gabi ginawa ang Passover. Note, ang Passover ay sa gabi lamang ng Aviv 14. Ngunit ang unleavened bread observance ay magpapatuloy hanggang gabi ng Aviv 21. Kapag binilang mo ang number of hours mula sa Aviv 14 na Passover hanggang gabi ng Aviv 21, kompleto ang 168 hours equivalent of 7 days. Ngayon, ano ang Feast of Unleavened Bread na ipinapaselebrate on Aviv 15? Leviticus chapter 23 verse 6. And on the 15th day of the same month is the feast of unleavened bread unto Yahweh. 7 days ye must eat unleavened bread. So parang inulit ang warning ng 7 days. Tandaan po natin na hindi piyesta ang buong 7 days duration ng unleavened bread observance. Kumbaga, parang ganito. Ang celebration ay 7 days. Ngunit, special na piyesta ang Aviv 15 kasi yan ang mismong araw na lumabas ang mga Israelites mula sa Egypt. Maituturing natin na parang Independence Day celebration na ipinag-uutos ng Ama. Ngayon, ano ang kahalagahan ng 7 days observance ng unleavened bread? Note, huwag kalimutan, 7 days. Ito ang aming nakita na significance. Ang mga event marker na magtuturo ng totoong weekly Sabbath ay nasa timeline ng unleavened bread.
Ano itong marker na sinasabi namin? Yan ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng Mesaya. Ito ang hindi alam ng mga Saturday keepers. Ayaw namin tawagin silang Sabbath keepers. Saturday keepers. Tandaan, ang Abib 14 at Abib 20 ng unleavened bread ay Sabbath. Leviticus chapter 23 verse 7. In the first day, ye shall have a holy convocation. Ye shall do no servile work therein, but ye shall offer an offering made by fire unto Yahweh 7 days. In the seventh day is a holy convocation. Ye shall do no servile work therein. Day 1 and day 7, Sabbath. Abib 14, ipinangili ng Mesaya ang Passover na tinawag namang Last Supper ng mga ex-chans. Sa gabing ito, dinakip ang Mesaya. Abib 14. Tanong, kailan siya pinatay at inilibing? John chapter 19 verse 31. King James. The Jews therefore, because it was the preparation that the bodies should not remain upon the cross on the Sabbath day, for that Sabbath day was a high day, besought Pilate that their legs might be broken and that they might be taken away. Ayon sa verse, ang Mesaya ay pinatay at inilibing day of preparation para sa High Sabbath. Ang salitang High Day Sabbath ay tumutukoy sa ikapitong araw ng Unleavened Bread Festival at ito ay Abib 20. One day before ng High Day Sabbath ang Day of Preparation. Doon pinatay ang Mesaya, Abib 19. Yung days between Abib 14 and Abib 19 ang ginugol para sa court trials. Tatalakayin natin yan ng hiwalay sa Messiah series. So, pinatay at inilibing noong Abib 19. Doon nyo ilalapat ang timeline na sinasabi sa Matthew chapter 12 verse 40. As in the days of Jonah, 3 days and 3 nights equals 72 hours. Lulutang na ang totoong weekly Sabbath. Sa Abib 20 ng gabi, 24 hours ang Mesaya sa libingan. Sa Abib 21 ng gabi, 48 hours ang Mesaya sa libingan. Ang Abib 21 ay hindi po Sabbath, kung kaya nakabili ng mga spices sina Mary na dadalhin sa libingan ayon sa Mark chapter 16 verse 1. Ngayon, sa Abib 22 ng gabi, na kompleto ng Mesaya ang 72 hours sa libingan as in the days of Jonah. Pagkatapos ng 72 hours, naganap ang resurrection bago magbukang liwayway. Sa makatuwid, ang Abib 22 ang marker ng weekly Sabbath. Sa modern calendar, ang Abib 22 ay April 14, 2020, Tuesday. Diyan nyo simulan ang pagplat ng 7-day cycle onwards ng weekly Sabbath. Tungkol sa reckoning, huwag kayong maniniwala dyan sa sunset na yan. Doktrina lang po yan ng isang babaeng propeta na naalug ang utak. Maniwala kayo sa mga propeta ng OHC, gaya nina Isaiah, Zechariah, Elijah, etc. Walang sino man sa kanila ang mga naalug ang utak at nagkikisay sa mag-vision ng glory. Pag-usapan natin ang pang-apat na event na ipinag-uutos. The first fruit, Leviticus chapter 23 verse 9. And Yahweh Elohim spoke unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, When you come into the land which I give unto you,
and shall reap the harvest thereof. Then ye shall bring a sheaf of the first fruits of your harvest unto the priest. Pansinin ang sinabi ng verse, bibigyan ang priest sa unang harvest ng taon mula sa anumang pananim. Yan ang first fruit sheaf offering. Sakop ang lahat ng crops. Kailan ibibigay ang first fruit wave offering? Verse 15. And ye shall count unto you from the morrow after the Sabbath, from the day that ye brought the sheaf of the wave offering, 7 Sabbaths shall be complete. Na-misinterpret ng karamihan ang verse na yan. Ginawa ng doktrina at nilagyan ng fixed date ang first fruit observance. Wala pong fixed date yan dahil depende po yan sa crop, depende po sa pananim. Ang sabi ng Ama, ibigay kinabukasan ng Sabbath at binigyan kayo ng 7 Sabbath bilang deadline. No specific date. Ngayon, alin ang 50 days na sinasabi sa verse 16? Verse 16, even unto the morrow after the 7th Sabbath shall you number 50 days, and ye shall offer a new meat offering unto Yahweh. Pagkatapos ng 7 Sabbaths na deadline, magbibilang ka ng 50 days, 50, upang magsagawa ng bagong handog, new meat offering, para ito kay Aba Yahweh. Tatalakayin namin ito ng detalyado, especially para sa mga may pataniman. Kung gusto nyo ng masaganang ani, gawin nyo ang ituturo namin. Huwag gagawa ng doktrina at ikakabit kay Paul. Ngayon, let's go to the 5th, the Feast of Trumpets. Leviticus chapter 23, verse 23. And Yahweh spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, saying, In the 7th month, in the first day of the month, shall ye have a Sabbath, a memorial of blowing of trumpets, a holy convocation. Ye shall do no servile work therein, but ye shall offer an offering made by fire unto Yahweh. Ang Feast of Trumpets ay isasagawa sa ika-7 new moon. Tandaan, ang first new moon ay March 24 sa taong 2020. Ang ika-7 ay September 17 new moon. So ano yung pang-anim? Day of Atonement. Verse 26, same chapter, Leviticus 23. And Yahweh spake unto Moses, saying, Also on the 10th day of this 7th month, there shall be a day of atonement. It shall be a holy convocation unto you, and ye shall afflict your souls, and offer an offering made by fire unto Yahweh. Verse 32, It shall be unto you a Sabbath of rest, and ye shall afflict your souls in the 9th day of the month at even, from even unto even, shall ye celebrate your Sabbath. Ang atonement sa ika-7 buwan ng taon, nagsisimula sa gabi ng ika-9 na araw hanggang gabi ng ika-10 araw, 24 hours. September 25 ng gabi to September 26 ng gabi. Pansinin nyo na selected Sabbaths lamang ang sinasabing even to even ang celebration. Hindi po yan general rule na ini-a-apply din pati sa weekly Sabbath. Ngayon, talakayin natin. This is the 7th. Feast of Tabernacles. Klaruhin po natin, ito kasi ang utos ay 7 days ang duration. Ngunit sa bandang dulo ay parang 8 days ang lumabas. Gaya lang din sa Feast of Unleavened Bread. Kumabit din sa pang-8 na araw. Kailan magsisimula ang 7 days ng feast? Verse 33, And Yahweh spoke unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, saying, The 15th day of this 7th month shall be the Feast of Tabernacles for 7 days
unto Yahweh. On the first day shall be a holy convocation, ye shall do no servile work therein. Verse 36, 7 days ye shall offer an offering made by fire unto Yahweh. On the 8th day shall be a holy convocation unto you. And ye shall offer an offering made by fire unto Yahweh. It is a solemn assembly, and ye shall do no servile work therein. Malinaw na ang first day of observance ay day 15 of the 7th month ng Mosaic calendar. Saka na namin lilinawin bakit umabot ng 8 days ang counting. Pero kapag kinumpute mo, ang duration is still the same, 7 days. Yan po ang commanded celebrations ng Leviticus 23 para sa taong 2020. Ang mga gagawin, biblical rationales at iba pang detalye para sa bawat feast day ay ibibigay namin on separate individual videos. Ito po ay isang overview lamang upang maipakita ang plotting ng schedules. Ngayon, marahil nagtataka kayo bakit hindi tugma ang mga schedule ng OHC kumpara sa Jewish calendar. Para sa kaalaman ng lahat, ang Offeryan Heritage Conservatory ay strictly sumusunod sa rules of Moses. Labis naming tinututulan at mariing kinukundina ang ginagawa ng Babylonian Jewish Sanhedrin na pag-postpone sa mga events. Napakasimple ng rules na ibinigay para sa Mosaic calendar. Kung kailan lumabas ang new moon, yun ang first day of the month. At para malaman ang first month of the year, new moon and green ears of spring ang ibinigay na palatandaan. Wala pong mga equinox at solar principles na sinasabi sa Torah. Tigilan nyo ang mga ganyang dunung-dunungan na pawang kamangmangan sa paningin ng Ama. New moon and green ears of spring ang simula ng taon, the month of Abib, period. Sa taong 2020, ang new moon ay March 24. Yan ang Abib 1. Ano ang ginawa ng Sanhedrin? Ini-adjust nila ang Abib 1 mula sa March 24 papunta sa March 26. Delayed ng 2 days lahat ang mga biblical events at apektado ang weekly Sabbath. Magbigay na kami ng diretsahang warning dito sa assemblies na itinatag dito sa Pilipinas ng isang Ashkenazi na nagkiklaim na siya ay Hudyo. Makinig kayo, Pangasinan, Manila, Camarines Norte, Sorsogon at Mindanao. Hindi po Hudyo ang founder nyo, kundi Gentile. Hindi naaayon sa Torah ang doktrina nyo, kundi modified Judaism, Babylonian Jewish religion. Pinaniniwalaan nyo pang isa sa prophesied 2 witnesses ang founder ninyo? Patay na po ang inyong founder at hindi siya nabuhay sa ikatlong araw. Gumising kayo at itigil ang abominations ng doktrina sa inyo ng isang huwad na Hudyo. Alam namin, nakarating na sa inyo ang aming mga mensahe. Itigil nyo ang inyong pagmamatigas at pagbibingi-bingihan. You are doing a great abomination. Hindi po ang OHC ang nag-uutos niyan, kundi ang Torah. Part po ito ng covenant. Nasa inyo na kung gusto nyong susundin o hindi. Ginagawa lamang ng conservatory ang aming role bilang mensahero. Muli kaming nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusubaybay at sumusuporta sa Offeryan Heritage Conservatory. Sa mga new subscribers, welcome to the channel. At para sa lahat, be blessed. Shalom.